sir, maraming sunod. Masama. Okay, so, muna, so, thank you sa opportunity na kasi thank you kay kami matan prepare for mga so buburo niya ako ang message karon 10 to 15 minutes but hopefully maamoy makuha sa kanyang message. Ang title sa itong message karon is Living What You Believe. So, sa title mo lang kung sa Bisaya pa, pag kinabuhi sa imuhang gituhan. So, itanda, nagtuho ka nga gwapo ka, so pag kinabuhi ko ka nga gwapo, sige ko ka selfie. Sige ko ka post-post, diba? So, nagtuho ka, dato ka, kinabuhi ko ka nga dato, palikat mga birthday ng mga salina, diba? So, siyempre na sa pagtutunan ni Kristo, so that means na kinabuhi kita nga Kristo ang ako'y nakita bang both sa experience ni na iyakin nito na dito ko na mo kawan ng sardinas, yung isa ng sardinas, ang pobre, wala ko nila may sardinas. Kanya, may shopping kayo ko siya ka. Tanaw ko sa comments na, dahil comment na dito ka mo kawan sardinas, yan ang mga good for goods. Ano, nagtuo ko siya, nagtato siya, pero mas encourage ko ito yan. So, karon in connection sa itong title, makagawa tayo ng experience sa pagdumong bisan wala mo yung isulti na ay nasulti ang mga tao sa inyo. Ito na, kung sa mga isa sa example ka ng first expression nyo, wala kayo isulti, pero base sa pagkanaw sa mga tao sa inyo, expression sa mga tao, sulti sila kung saan mga tao. Let's say, Elraj, para mo, bukan na, huwag kailan Elraj, para mo Elraj, so, tanda mo kayo, buhong nato, ano ba, expression, same sa, tapos kay Jesha, pagkaan na ni Jesha, sigaw kini siyang mata, hindi ka siyang mata ba, siya hindi siyang mata, so, doktor, kanino, bright dyan yung bataan, bright na dyan natin, so, expressions, so, pinagyan na, pero hindi taga-communicate, even though wala kang istorya. So, pinagyan sa ito ang pag-istorya, kundi base sa itong lihok, sa itong binahatan, kung sa akin na iyan. Pero nakapagpantana, kung naay tao, tanaw sa atong kinabuhi, sulod sa isang semana, kung saan kayo makita bahid sa atong relasyon sa Ginoo. Kung di pinagi sa atong istorya, kung di pinagi sa atong binuhatan. So, now, story about Anak, next page. So, kani siya, kasan siya ka real life na story. It's about William Bond and Clever Hans. Kanan si William Bond, muna siya ang tao sa picture. Then si Clever Hans, muna ang kabayo. So kani si William Bond, ang full name niya is William Bond Austin. He was born late 1800s, born in Berlin, Germany. Kasali siya high school mathematics teacher sa Germany. And na siya interest in phrenology. Ang phrenology mga kaisundan, usa na siya claim or theory about kung sa kuno kadako yung ulo o sa ang shape sa ulo, arak may balang kung sa ka-bright o sa
walay tukod or walay root ang iyahang story kaya kami ang iyang claim or yung story, so disregard sa mga tao. So kamagana ni move on siya into animal intelligence. Iyan sabihan ng mga animals. Nagturo siya na ay skills ang mga animals na pang-display of intelligence. So, ang iyang gibuhat, nag-test siya o tulong ka animals. Ang first niya i-test, nagpili siya cats, bears, o horse. So, the first niya test sa cats na yun na array. First, mapanayin pakil ang mga array, so move on siya into bears. Then, ang bears, delikado po kay wild animal ng bear. So, move on siya sa kabayo. Then, pagkapot niya sa kabayo, nakita niya na may potential ang kabayo. Kay teacher man siya, so gagamit siya ang blackboard. Then, nabutan siya ang numbers sa blackboard. Let's say, nabutan siya number 4. Pinahagi sa hoof, kaya sa kabayo ng ilang males na nila. Baga, hoof, nagawa ng iba. Mutap siya, kaupat. Kung number 5 yung inutap, dapat siya kay 5. So nakita niya na maksabot din ng kabayo. So iyang itutuan o i-proceed siya into arithmetic. Yung itutuan sa plus na sign, minus na sign, multiply na sign, o division na sign. Nakasabot ko ng kabayo until kasabot siya naman na i-proceed sila na iyang itutuan sa square roots and fractions. Makaroon daw ang kabayo. So, tungod ka na, ang pangalan dyan sa kabayo kay Hans. But tungod kay bright siya ng kabayo, itawag siya sa mga tao, clever Hans. So, hence the name, clever Hans. So, tungod na, starting 1891, si Wilhelm, ang owner sa horse, nag-travel siya, around siya ang country. Nagabuhat siya free shows para mapakita niya na break yan kabayo, na kabalo naman. So, ang mga tao, nito agad, mana picture no, nag-free shows siya. So, ang mga tao, bilit, kaya sa una, kasi kakita na, kabalo naman. Diba? So, muna, and let's say, putang siya 4 times 2, 8. Magtapod 8 times ang horse. Nakabulog siya naman. And based sa research, roughly 89% correct ang horse all the time sa mga questions na asked. And i-compare mo, ma-compare yung knowledge, sa usang 14-year-old na bata. Nga nakabright ang kabayo. Next slide. So, tungkol silang kasikat, na-feature sila sa New York Old Times, or New York Times, na journal. 2-page story about sa horse o sa owner. Pero, tungkol silang kasikat, naabot sa scientific community. Ang mga scientific community, hindi sila matulog na basic scam, gano'n niya, gano'n fake, gano'n niya. So, ang ilang i-test si Hans. Nag-conduct sila investigation, mga scientists from different fields, mga horse trainer, mga zoologists, ilang ito si Hans para ilang investigate. But then, 1904, i-conclude sila na kabalo dyan math si Hans. There's no trick na hindi siya knowledge compared, not siya knowledge sama sa usang 14-year-old na bata. So, not until abot si Oscar Fons, si Oscar Fons, usa na siya ka psychologist nga ganahan siya na be ato dyan yung sa sakto yan sa So, ang gibuhat ni Oscar, iyang gibutang si Hans sa usa ka closed na pen.
nag-ready po siya variety of questions. And ang first variable na iyan i-test is kung ma-answer po ba hapon si Hans, bisan lahi ng tao ang question sa iya. Kaya usually, ang question sa iya, ang owner naman niya, owner naman niya. So, nag-try siya, lahi ng tao ang question, but still, maka-answer niya po si Hans. Nagabayan. Second variable is ang distance. Kung layo ang pag-question sa iya, maka-answer niya po siya. So, layo. Na-question ang questioner, sa layo na distance, medyo dili na accurate ang answer ni Hans. Ang same na. So, third na variable na yan ibuwa is, sa yan test is kung naa ang owner or wala. So, ang ilang ibuwa, ilang suwat na sa blackboard ang answer, wala ang owner, then magkakaroon na kita ang dili ka answer si Hans sa question. So eventually, based sa research, nakita nila na through the eyes, sa breathing, sa facial expression, o sa posture sa owner, ma-cue ang horse na mutak siya sa iyang hoof o sa iyang feet. And if mawala na itong facial expression, mahulog po siya tap. So, in the end, wala siya ay clue ang horse upon sa mouth. And wala po siya knowledge na kumpara sa 14-year-old na bata. But, through na-discover nila na ang horse ay maka-read sila of human body language. So, Hans was an expert observer. So, ito may reflect sa itong pinabuhilan ang mga tao karon sama ni Hans na natatanaw sila sa itong reaction sa itong pagkinabuhi and sa pagtratar sa iba. Bisan siguro nga gusto na mabasa ang Biblia pero ginabasa na nila. So next slide please. In Matthew 5 verse 16 it says, "Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Sabi saya pa, busa sa samang paagi, ipadatag ang inyong kahayag kubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong bahayang buhay, kung dahil nila ang inyong mahal sa langit. Diba, nag-iwan sa teksto na wala sila nag-iwan nga kapaminawa sila sa inyong mga bulog. Kundi ang inyong nila, aron makita nila ang inyong mga mahayang buhay. Let your light so shine that they may see your good deeds. Diba? Because actions speaks louder than words. Yes. So, kaya pwede mo tanayon, di ba, na restuhan ko na gihugma na ang Ginoo, gisunod na ang Ginoo. Pero kung lahi mo ang kinabuhi, ang mga tao, mas masunod sila sa imong mga lihong kinabuhi sa ibang istorya. Next slide. So, that famous quote there, "Preach the gospel at all times. If necessary, use words." Kasi siya ka-famous quote ni Francis of Assisi sa preacher sa Rome. So, preach the gospel at all times. If necessary, use words. Kung sabi niya saya pa, iwali ang ebanghelyo sa tanang panahon. Kung di kinahanglan, gamitin o pulo. So, pasabot na ang ato dahil pinabuhay mismo, sermon na dahil na siya. Bisa wala tayo pinabuhay, pero through sa mga actions, nagawali ka. So, ang pamatanan, kung nakata sa eskwelahan, makita ba nila ito pagmatulang-anan? Kung ma-pressure ka, makita ba nila ito pagpailog? Kung nagpasakit sa ito, makita ba nila ito pagpasaylo? Or makita nila ito ang garbo o kasuko? Kaya ang mga tao, nagtanaw sa tuwa, ang atong palibot. And sama sa kanahas, nagbantay sa iyang owner or sa mga tao. Nabantayan nila, lahit mong gingon sa imong istorya.
Itanda, hindi lagi mo kaon ng baboy, pero grabe na sa kibaba. Nga ganyan, simba unta kada Sabado, pero lahit sa iya pinahatan. Diba? Lahit ang istorya sa atong libuhan. Or, sa mga example na, lahit sa ubang-balay, kung sa ilang balay. Sa ubang-balay, bukan kayo, pero maabot sa ilang balay, siguro siya mama, Mirgin, paruga sa plato nito. Hoy, ano kayo, di ba? Pero kamo, kuya, so, kahit mga example na kay lahit ka sa simbahan o lahit ka sa gawas sa simbahan. So, next slide please. In James 2:17 it says, in the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. So, binisaya pa, ang pagtuong na wala'y binuhatan, patay. Kaya tinod na pagtuo, makita. Ang tinod na pagtuo, ginabuhat. Ang tinod na pagtuo, makita sa ilang desisyon, sa ilang batasan, o sa ilang pinaya. So, karon sa din pa na ko yan short message, pagdating ko mabilis sila ako sa question na atong mapaladunan. So, next slide. So, question kay, if you were arrested for being a follower of Jesus, would there be enough evidence to convict you? Not based on your words, but based on your life. Kung sabihin niya pa, kung nagpun ka, kay tungkol follower ka ni Jesus, dapat dito ebidensya para human ka. Dili base sa mga pangpulo, kundi base sa iyong pagbuhay. So, that is all my message. Thank you.